Mahilig siya magtanong ng mahirap. Na kapag binaligtad ko sa kanya, mahihirapan siyang sumagot. Hinahanapan niya ako ng tanong na alam niyang hindi mababasa sa Bible at ang tanong niya, nagturo ba si Kristo o si Pedro? Ngayon, baliktadin ko sa kanya, nagturo ba si Kristo o si Pedro ng greetings na Happy Sabbath? Nagturo ba si Kristo at saka si Pedro ng hukom investigatiba? Nagturo ba si Kristo at si Pedro na si Kristo ay aakyat sa heavenly sanctuary sa taong 1844? Para makita naman nitong si Jewel Rosales, yung ginagawa niya talaga hindi tama yon. Sabi nga ni Kristo gawin nyo sa iba ang gusto nyong gawin nila sa iyo. Ginagawa sa akin ni Jerwin, kaya ginagawa ko sa kanya. Ang problema, ayaw niya na ginagawa ko sa kanya. Diba? Ayun, so, sabi naman ni Roselyn Rizardo, okay lang bro, Bisaya, kaabot man pug ko. Kaabot o kasabot man pug ko, hatag ko sa akong bana kay kaabag siya dito sa amua. Okay? Sabi naman ni Faye Aliosa, magandang umaga bro Jando, Total Eclipse the Blind. Good morning bro Jando, listening from Davao City. Mark Rizardo, hello bro Jando, good morning. Alejo Tapulgo, hello Sir JD, watching from Lagunglong, Misamis Oriental. Mama Ningning, good morning, good evening. Good morning, good evening. Aba, doble to Len Yashuma, good morning bro JD, watching from Pagawitan, Laguna. Sa kanya kasi good evening, ang ating good morning dito sa kanya good evening. Okay, so ito naman tayo sa kabila naman. Lang muna, buksan ko muna yung aking Facebook. Ano yan dyan do? Ang tawag ko dyan, Facebook. Okay, sabi ni Christian Riqueron, Villaronan, good morning, brother sir. Sabi ni Gingging, good morning, brother JD. Roldan Alpantid Senior, morning, bro JD. Samuel Hinayon kay bro Chris Hosol, marami siyang libro Tagalog. Si bro Chris Hosol kayo mag-order. Marami siyang Tagalog Alam nyo, last year may nag-request sa akin na gumawa ng libro patungkol sa paano depensahan ang pananampalatayang Katoliko at charge ko. Ayan, charge. And then, paano depensahan ang pananampalatayang Katoliko, paano ano yung aking conversion story, ano yung mga nadiskubrihan kong mali sa araw ng Seventh-day Adventist. Gawan ko raw ng libro, sabi ng mga natin. Ako naman pumayag, gagawa ko ng libro. At sinabi ni Padre Darwin, tapusin ko daw before ang December. Nangyari, hindi ko talaga hindi kaya ng aking oras dahil sa umaga, mag-i-edit pa ako, mag-upload pa ako, magla-live pa ako. Sa gabi, magla-live pa ako. So, kung makapagpahinga ako, minsan nakaupo lang dito, nakatulog na ganyan. So, hindi talaga ako makapagbigay ng oras para gumawa ng libro. Kaya, pasensya na kayo sa mga umasa na ako'y gumawa ng libro, hindi ko pa nagagawa. Kahit isang pahina man lang yun ay dahil talagang hindi kakayanin ng aking oras. Bugbog, sarado na ako niyan. Okay, good morning bro, watching from Panabo City, from Cherry Tejero Sumanting. Dudes Lanod, magandang umaga bro. Nang-apply unta ko pagka-pastor, gamay raman ang allowance 10K. Wa ko mo dayon, 50K ako gusto. Laki-laki na yung 10K. 10K sa isang buwan, ano yun mga $200 yun. Laki-laki na yung 10K pero hindi siya kakayanin. Hindi kakayanin kasi the more na malaki yung kinikita mo, the more lumalaki yung mga expenses mo. Kaya, yun, talagang hindi kakayanin yung yung 10K ang isang buwan, hindi kakayanin yun.
Okay. So, proceed na po tayo sa ating topic. Maingay ba dyan? Paki-comment nga kung maingay ba dyan kasi yung mga cellphone nila dito ang iingay-ingay eh. Lalo na dyan sa live sa Facebook kasi walang filter yung walang filter yung ano ko dito, yung aking microphone sa mixer. Maliban sa YouTube live ko, nafi-filter siya kasi nakadumadaan sa computer. Ito namang sabi ni Rose dito, good morning bro JD, happy Independence Day. Uy, birthday pala ngayon ni James Consensino. Ang birthday ni James Consensino is tuwing Independence Day. Kaya di nakakalimutan ang birthday ni Brother James Consensino. Okay, proceed na po ako sa babasa ulit ng inyong mga comment section. Sabi dito, Ike Gale Suarez, sabi niya is, ayos no, nag-joke na po ng SDA. 4K Tabor TV, good day bro, tanaw diri sa Ed Morton. Bema Ibar Sabal. Taberna Ibar Sabal, good morning bro. Bro, unsa DIFB. Ang FB ko is Brajandro Alabado. Doon sa mga gustong pumasok ng mga protestante, yun ang i-dial ninyo. Makakapasok kayo. What? Mickey Mouse. Talaga. Ayan. Sabi naman dito ni Rosalind, salida Mickey Mouse na pod. Unya, di ra ba ka mutanaw? Wait lang muna ha. Salida daw siya Mickey Mouse. Anuin ko muna to ng Mickey Mouse. Okay. Oh. Mickey Mouse. Oh. Para. Divine. No. Oh, turn off the phone. Na. Okay. So, proceed na tayo. Okay, sabi naman dito ni Total Eclipse the Blind, hi bro, ako nais kong gumawa ng libro sa pamamagitan ng Braille regarding sa ating pananampalataya at katuruan. Hindi ko alam paano mag-umpisa. Hindi mo alam kung paano mag-umpisa. Ganito lang yan. Unang-una, kailangang ipaliwanag kung bakit tayo mga Katoliko ay nararapat lamang na ipagtanggol ang ating pananampalataya. Sabihin mo yun. Yun ang pinakawalang topic mo. Bakit tayo mga Katoliko ay nararapat lamang na ipagtanggol ang ating pananampalataya? Yun. Yun ang unang topic na magandang talakayin mo sa doon sa uy, may nagbigay sa akin sa YouTube si Virginia Binaraw. Wow, thank you po. CA $2.79. Okay, thank you po sa pagbigay po. Doon po, Total Eclipse the Blind. Ang gagawin mo, unang-una is kailangan friends ko sir, Father Darwin bro, legit yon, nagtida ng lagis or oil. Friends ko sir, Father Darwin bro, legit yon, nagtida ng lagis or oil. Friend mo si Father Darwin? Samuel Hinayon? Ba ibig sabihin, friend mo si Father Darwin? Sa Facebook? Baka ibang Darwin yan nakaka-chat mo ha? Baka scammer yan. Okay. Medyo konting ingay po pero okay lang. Talagang maingay sila, yung mga cellphone nila. Maingay. Hindi naman, hindi pwede mapahinaan yung cellphone kasi pag pinahinaan ko yung volume ng cellphone niya, magwa-wild.
Ah, uh, ito yung mahirap kasi hindi ko sila mailabas-labas sa studio. Ang reason kasi dito is gusto nila dito mag-standby dahil sa malamig. Oh, ngayon, pag pinalabas ko naman si Divine, open ang office ngayon, dala-dala niya yung cellphone niya, baka iwanan doon, mawala. Isa yun sa mga ayaw ko na lumabas siya sa studio, dala-dala yung kanyang cellphone. Kaya, talagang dilima sa akin to. Totoo, dilima sa akin to kasi pag lumabas si Divine, dala-dala ang cellphone niya, baka iwan doon sa labas, mawala ang cellphone niya, nako, lagot. Oh. Hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay, talaga nandoon sila nakapwesto na maglalaro sila ng wait lang ha, wait lang. Wala kasing filter tong yung microphone sa mixer. O pag pahinahinaan ko naman yung volume, magrereklamo yung mga nagla-live, nanonood sa live sa Facebook kasi mahina daw yung boses ko. Aray ko. Okay, grabe po talaga ang kahangalan ng SDA sa mga maling propesya nila, Bro JD. Thank you po. Okay. Ating talakayin ngayon ang kanilang doktrina na ito. Isa palang malaking kahangalan ang doktrina ng SDA na ang Sunday worship daw ang tinutukoy na mark of the beast. Ating pag-aralan, okay? Magsisimula tayo dito kay, tinanong ko ito kay wait lang ha, nawala. Wait lang. Ay, wait lang. Wait lang ha, double check ko lang. Yan. And then, lipat ako dito sa, yan, ChatGPT tayo. Okay, ito ating unang talakayin. Bakit naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na ang Sunday worship ay magiging mark of the beast sa mga huling araw? Naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na ang Sunday worship ay magiging mark of the beast sa mga huling araw, hindi dahil linggo lang ito, kundi dahil ito ay ipipilit ng gobyerno sa hinaharap bilang isang batas na lalabag sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, para sa kanila, itong National Sunday Law ang magiging mark of the beast. Ang National Sunday Law. Bueno. Ang National Sunday Law ay isa lamang art of kahibangan. Dahil hindi mangyayari itong sinasabi nilang sapilitang pagpapatupad ng Sunday worship. Bakit pa nila isasapilit ang pagpapatupad ng Sunday worship? Majority sa mga Christian ngayon ay Sunday worshipers na. Ano pang ipipilit nila? Pangalawa, kokontrahin sila ng mga Muslim. Kaya hindi mangyayari yon. Itong katuroang ito ng mga Seventh-day Adventists ay isa lamang uri ng kahibangan sapagkat unang-una, alam naman natin na ang mga Seventh-day Adventists hindi magkikipag-gira yan. Pero ang Muslim, once pinakialaman mo yung kanilang aral, gaya ng pagsimba na sa araw ng Biyernes, magsasagawa yan ng jihad. At hindi maganda ang resulta. Alam ng gobyerno na hindi maganda ang resulta kapag nagkamali sila ng deklarasyon at nagdeklara ang Islam ng jihad. Hindi inisip yun ng mga Seventh-day Adventists. Dapat wala sa kanilang isipan yon dahil hindi kailanman ang katuruan kasi sa National Sunday Law
magkakaisa na ang lahat ng relihiyon sa buong mundo at maniniwala ng Sunday na ang araw ng pagsamba opisyal. Hindi maaaring mangyari yun. Hindi papayag ang Muslim doon. Ha? Ang Muslim, kapag pinilit mo yan, gumawa ng mga bagay na hindi dapat nilang gawin at salungat sa kanilang katuruan sa Islam, magsasagawa yan ng jihad. Kaya hindi mangyayari yung sinasabi ng mga Seventh-day Adventist na National Sunday Law. Isa lamang yung kahibangan. Dati, nung ako'y nasa Seventh-day Adventist dati, di ko nakakalimutan yon. Sabi nila si Pope John Paul II, pumirma na daw ng dokumento na pinapayagan na niyang simula na ang National Sunday Law. Tapos, itong sinasabi nilang Pope John Paul II na pumirma daw ng pagpapatupad ng National Sunday Law, nagpunta sa bayan ng Islam at nakihalubilo sa mga Muslim doon. Pinakita pa nga na hinalikan ni Pope John Paul II ng Quran, hindi ba? Oh. Yung mga fanatic na mga Muslim, sabi nila, din hinalikan yung Quran, nagbalik Islam daw si Pope John Paul II. Ang tawag sa ginawa ni Pope John Paul II is ecumenism. Ha? Ecumenism ang ginawa ni Pope John Paul II. Ecumenism ang tawag doon. Tapos, dahil nakipag-ecumenism siya, hindi siya magsasagawa ng isang bagay na ikagagalit ng Islam. Nagipagkaibigan siya. Tapos, papakialaman niya yung aral nila. Hindi pwede yun. Ngayon, anong nangyari? Dahil hindi nangyari yung sinasabi ng mga SDA, pumalit sa pagkasanto papa itong si Pope Benedict XVI. Anong sabi naman nila? Pumirma na! Pumirma na! Sabi ko, sinong pumirma? Si Pope Benedict XVI. Ano pinirmahan niya? Na isa sa katuparan na ang National Sunday Law. Kaya magbago na kayo. Sabi ni ang mga sabadista doon sa Carmen Annex. Wait lang. Ngayon, tuloy natin. Pumirma na daw si Pope Benedict XVI daw. Isa sa katuparan na daw ang National Sunday Law. Sabi ko sa nagsabi sa akin, ha? Pumirma na naman? Bakit? Nasaan ba pinirmahan ni Pope John Paul II? Ang sabi sa akin, bamalay ko. Basta nga alam ko, pumirma si Pope Benedict XVI. Saan ang dokumento mo pumirma si Pope Benedict XVI? Pakita nga. Tanongin mo sa simbahan. Punta ako dun sa Central Chapter, sa tapat ng doon sa tapat ng Ozamis City Hall. Tinanong ko doon, meron ba tayong dokumento na si Pope Benedict XVI ay pumirma ng isa sa katuparan na ang National Sunday Law? Sabi nila, wala kaming kopya, sir. Tinry ko doon sa Gango Chapter naman, doon sa aming Western Mindanao Conference. Pinuntahan ko naman doon. Pwede ba makahingi ng kopya na pumirma si Pope Benedict XVI na isa sa katuparan na daw ang National Sunday Law? Ang sabi ng wala kaming kopya, Brad. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha. Bakit? Alam kong Tinago Chapter, walang kopya. Alam kong ang Bañadero Chapter, wala ring kopya. Alam kong ang Suminot Chapter, wala ring kopya. Kaya ako kukuha ng ibang kopya nito. Ang mismong Central, walang kopya. Ang mismong Gango Chapter, walang kopya. Saan ako kukuha ng kopya? Walang nakuha akong kopya kasi hindi naman talaga totoong may pinirmahan si Pope Benedict XVI na isa sa katuparan daw ang National Sunday Law. So, ang hiningi ko, yung pinirmahan ni Pope John Paul II. Alam nyo,
Wala pa rin naipakitang kopya. Wala pa rin naipakitang kopya. Tapos, ano nangyari? Nang pumalit na naman itong si Pope Francis, iba na naman ang nagsigaw. Pumirma na! Pumirma na! Sinong pumirma? Si Pope Francis pumirma na. Isa sa katuparan daw ang National Sunday Law. Sabi ko, may kopya ba ng dokumento? Sabi na, nandun sa simbahan. The same pa rin. Wala. Wala pa rin kopya. Tinago chapter, Banyadero chapter, ano pa? Suminot chapter, ano pa? Doon sa Central chapter, Gango chapter, wala pa rin kopya. Wala pa rin kopya. Oh. Sabi ni Baclaris, wala ka man tinago chapter. Tinago chapter. Ang tawag namin doon, tinago chapter. Tapos sabi niyo, walang tinago chapter. Sabi ni Delete Daig, baka tinago district. Hindi namin tinatawag na tinago district. Ang tawag namin doon, tinago chapter. Yun ang tawag namin. Ano pakialam nyo? Saan kayo magsisimba, kapatid? Doon kami sa Gango chapter. Oh, wala man lang sabi, doon kami sa Gango district. Wala naman ganun ah. Ang alam ko lang, yung district ginagamit doon sa Pagadian City, yung district. Saan tayo magsasamba, kapatid? Doon tayo sa Tuburan District. O, yun. Sa Pagadian. Meron talagang sa Pagadian. O, doon tayo sa sa Kawit District. Pero doon sa Osamis, walang district doon. Chapter ang binabanggit. Sabi ni Baclaris, walang tinago chapter. Walang tinago chapter. O ngayon, anong nangyari? Pumirma na daw si Pope Francis. Hiningan ng dokumento, walang maipakita. Ngayon, Pope Leo na. Abangan ninyo, mga ilang araw, sisigaw na naman ng mga SDA, pumirma na! Pumirma na! Si Pope Leo XIV, pumirma na. Anong pirma? Na pinapahintulot na niyang mangyari ang National Sunday Law. Abangan nyo, lalabas ang mga sigaw na yan. Kung hindi pa siya lumalabas ngayon dahil maagang-maaga pa, abangan nyo, darating ang araw, hindi matatapos ang termino ni Pope Leo. Lalabas ang mga sigawan, pumirma na si Pope Leo na may sasakatuparan na National Sunday Law. Oh. So, yun ang sabi dito ni Samuel, bumili kayo ng olive tapos i-bless nyo. Pag bless yan, bawal yan ibenta, magbigay kayo. Wag magbenta. Basahin mo natin yung nila ha, yung kanilang dito ha. May tanong to Samuel Hinayo. Tanong ko lang kung totoo ba na nagbensi ng oil si Father Darwin kasi nagduda ako. Samuel Kayakay, hindi si Father maghihingi direct sa mga messages ninyo. Ha? Ipinapaalam ko po sa lahat ng mga nakikipag-chat sa nagpapakunwaring Father Darwin. Si Father Darwin, hindi yan nakikipag-chat direktamente sa mga messenger ninyo. Kapag nakipag-chat sa inyo, direktamente si Father Darwin o nag-friend request, asahan nyo scammer yan. Replyan nyo kaagad, tumigil ka, scammer ka. Direktahan nyo, straight to the point. Straight to the point. Sabihin nyo kaagad, scammer ka.
Hindi ugali ni Father Darwin na makipag-chat sa kung kanino man para humingi ng pambili ng gasolina. Ha? Yung iba, nagpapakunwari, video call, kunwari. Ang video, binibidyohan nila sa Father Darwin nagsasalita, tapos ikakat kaagad, sabihin nila, pasensya na kapatid, napakahila talaga ng signal. Kailangan namin sa ministry ng pambili ng gasolina. Mag-ingat kayo sa mga scammer na yan. Pwede pa GCash na lang, tapos ang GCash iba pangalan. Ha? Hihingi ng GCash, tapos ang nakapangalan sa GCash, ibang pangalan. Hindi kay Father Darwin yan. Huwag kayong magpapaloko sa mga scammer na yan. Pag may nag-chat, direct sa messenger ninyo na ang pangalan is Reverend Father Darwin Gitgano, replyan nyo na kaagad, scammer ka. Bakit? Sa sobrang busy ni Father Darwin, di na yan nagchat-chat kung kani-kanino man. At saka hindi na siya makapag-add ng friend. Kaya pag may nag-friend request sa inyo, hindi na siya yan. Bakit? Hindi na siya makapag-add ng friend, puno ng friend ni Father Darwin. Mag-ingat kayo. Samuel, Hinayon, Kayakay. Mag-ingat kayo. Hindi yan si Father Darwin. Sa lahat ng mga nanonood ng live kong ito, kapag si Father Darwin ay nag-chat direct sa messenger ninyo, scammer yan. Ano man ang sabihin yan, nasasabihin nila, mapagbigay ba ang puso mo kapatid? Sabihin mo, loko-loko, hindi ko si Father Darwin. Diretsuhin nyo na kaagad. Sabi niya, huwag kang magbintang sa amin. Hindi ako nag-i-scam. Sabihin nyo, ang mismong host ng punto por punto ang nagsabi na hindi na kaya ni Father Darwin na mag-chat kahit kanino. At ginagawa mo ngayon. So, hindi ko si Father Darwin. Sabihin mo ganyan. Hindi yan si Father Darwin. Tandaan nyo yan. Scammer yan. Kaya, basta mag-direct contact sa inyo. Scammer yan. Huwag na kayong magpaloko pa. Dumadami yung mga, di ba may mga pangalan yung mga GCash nila? Mga pangalan mga GCash nila? Yung mga pangalan ng GCash nila, yon ang scammer. Pwede nyo i-report yung mga pangalan na yan. Yung mga pangalan ng GCash na isinesend nila, pwede nyo i-report yung pangalan na yan, yung number na yan. Yan ang scammer. Si Father Darwin hindi gagamit ng ibang GCash. Ha? Hindi siya gagamit ng ibang GCash para lang humingi ng pera sa inyo. Huwag kayong magpapaloko. Ha? Sa mga scammer na yan, na mukha yatang umaabuso yata. Ingat kayo sa mga yan. O, proceed tayo sa topic natin. Okay? Dito tayo sa topic natin ngayon. Sabi dito naman, ayan. Araw ng pamamahinga, Sabat ang sentro ng isyo. Ayon sa SDA, kaapat na utos, Exodo 28:11, ay nananatiling obligasyon ng mga Kristiyano. Sabi nila. Para sa kanila, ang Sabado ay kapitong araw, ang tunay na Sabat, at pagpapatuloy ng pagsamba tuwing Sabado ay tanda ng katapatan sa Diyos. Yung ating Sabado, yung ating Linggo. Kung nalala ninyo,
kahapon ba yon? Kahapon ba yon? Si Giovanni, tumawag siya, sinabi ko sa kanya, ang nakalagay doon bro sa Exodo 20 versikulo 8 sa Spanish Bible is Sabado. But it doesn't mean Saturday na kaagad yon. Kasi sa amin kasi, yung aming linggo, Sabado namin yon. Anong sabi ni ni Giovanni? Saan mo nabasa na ang Sunday ay Saturday? Kakasabi ko pa nga lang na Kakasabi ko pa nga lang na hindi porket Sabado, Saturday na. Kasi yung aming Domingo, Sabado rin yan. Wala akong sinabi yung aming Domingo, Saturday. Ano ba naman to? Sabi niya, saan mababasa na ang Domingo ay Sabado? Sabi ko, nasa inyong aklat. Sabi niya, sa Biblia, sa Biblia. Nasa inyong aklat. Lang ha. Ayan. So, si Michael pinapakit sa taas para ano ba sa Tagalog hingutuan ng nanay niya. Okay. So, ibig sabihin dyan, ang Sabado, nagalit si kahapon, si Giovanni, binagsakan ako ng tawag, na baka bastos na bata yun. Hindi mo lang naturuan ng mga Seventh-day Adventist ng tamang asal. Binagsakan ako kasi hindi umubra yung kanyang style. Sabi niya, saan mo nabasa na ang Sunday ay Sabado? Sabi ko, nasa libro nyo. Hindi, sa Biblia, sa Biblia. Nasa libro nyo. Huwag sa libro namin doon sa Biblia. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Yan ay isang palatandaan na ang naturang mga ngaral ng Seventh-day Adventist sa si Giovanni, hindi siya sa katotohanan. Kasi pinipili lang niya yung gusto mong basahin. Wala sa katotohanan yan. Ang nasa katotohanan, basahin mo para makuha ang konteksto. Pag nalaman ang konteksto ay tugma sa sinasabi mo, tama ka. Pero pag hindi tugma, may minamaniobra ka. Nanloloko ka. Ganun yun. Si Giovanni, na sinabi ko kanilang libro, ayaw niya, gusto niya Biblia. Ano yung libro yun? Tuturo ng Marin yung libro nyo? Sabi niya, yung libro namin, kami ang papaliwanag doon. O sige, paliwanag mo. Ano yung sinasabi ninyong mini na Sabado? Paliwanag mo. Ano yung mini na Sabado? Ano yung mini na Sabado? Peke daw na Sabado. Ano yung mini na Sabado? Anong araw ang mini na Sabado? Sabi niya, yan ay tumutukoy sa Sunday. Inamin din niya. Sabi niya, pero sabi sa aklat namin, mini siya o peke siya o kayo ang nagsabi nun. Kayo ang nagsabi nun. Libro nyo yan natural. Kayo ang nagsabi nun. Pero the reality is, Sabado rin siya. Sabi nyo lang peke daw. Karapatan nyo yan. Sabi niya, palasot. Hindi palusot yan. Inamin nyo. Kaso nga lang, para sa inyo, peke yan. Kayo ang nagsabi, peke yan. O, ano palusot doon?
Inarealize siguro ni Giovanni siguro na hindi tumugma yung kanyang reasoning sa kanyang isinagot sa akin. Kaya ayun, nag-drop call ulit. Kaya si Giovanni ng Seventh-day Adventist. O, di ba, di tugma? O, sabi pa nila dito, ayan o, Sunday observance, utos ng tao, hindi ng Diyos. Itinuturo ng mga SDA na ang pagsamba tuwing linggo ay hindi iniutos ng Diyos sa Biblia, kundi pinakilala ng simbahang Katolika at sinunod ng karamihan ng mga Protestante. Para sa kanila, ito ay halimbawa ng pagsunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Marcos 17:8. Yan. So ating talakayin ngayon, doon sa Mateo 28:9 na sinamba si Kristo sa araw ng linggo, Katoliko ba nag-utos doon? Yung mga babaeng sumamba sa kanya sa araw ng linggo, hindi ba yun yung mga babaeng tinutukoy sa Lucas 23:54-56? Di ba the same woman lang yon? The same woman lang naman yon? Yung nasa Lucas 23:54-56, yun rin yung mga babaeng sumamba sa kanya sa araw ng linggo. O ngayon, kung yun ay mark of the beast, impyerno lahat ang mga babaeng yon. Palpak talaga ang kanilang turo. Tapos, binatay pa sa Marcos 17:8. Ang tanong, ang Marcos 17:8 ba, nagre-refer ba yan sa simbahang Katoliko? Hindi yan nagre-refer sa simbahang Katoliko. Yan ay nagre-refer sa mga Israelita, sapagkat yan ay katuparan sa sinasabi doon sa Isaias 12:9, 1-9, na tumutukoy sa mga Israelita, hindi sa simbahang Katolika. Ano ginagawa ng mga SDA? Ang hula na para sa iba, ibinabato sa atin? Hula para sa iba yan. Sa amin yung ibabato. Ano ba kayo? Tanan nyo ha, basahin natin ha. Para malaman ninyo ha. Isaias 12, wait lang, na ano na naman nung Bible ko rito. Wait lang, kasi pinapakialaman kasi ni Pao po yung size ng Biblia eh. Wait lang muna ha. Sabi niya ko doon si Pao na huwag pakialaman ng size ng Biblia kasi nababago yung mga setups ko sa OBS eh. Wait lang. Okay. Wait lang muna, ayusin ko muna kasi nababago yung setup ko eh. Pinapakialaman kasi niya yung size. Wait lang. Tapos hindi pinapakialaman yung size. Okay, ating basahin dito sa Isaias 12. Ito na ha. Isaias 12. 12 ba yun? Wait lang ha, double check ko lang muna ha. Tanungin natin si ChatGPT. Wait lang. Anong cross-reference ng Marcos 7 sa Isaias? Pala, 29. Isaias 29 pala yun. Isaias 29. Tingnan nyo ang kabuuan na babasahin ko. Ito sabi sa Isaias 29. Kawawa ang Jerusalem. Anong topic? Jerusalem. Kawawa ang Jerusalem, ang lungsod na himpilan ni David. Hayaang dumaan ang taonang pagdiriwang ng mga kapistahan. At pagkatapos ay wawasakin ko ang lungsod na tinatawag na altar ng Diyos. Maririnig dito ang panaghoy at pagtangis. Ang buong lungsod ay magiging parang altar na tigmak ng dugo. Kukubkubin kita at magtatayo ako ng mga kuta sa paligid mo. Dahil dito, ikaw ay daraing mula sa lupa.
Maririnig mo ang iyong tinig na nakakapangilabot, nakakatakot na parang tinig ng isang multo at parang bulong mula sa alabok. Ngunit ang lulusob sa iyo ay liliparin na parang abo. Parang ipang tatangayin ng hangin ng nakakatakot nilang hukbo. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay biglang magpapadala ng dumadagundong na kulog, lindol, buhawi, at naglalagablab na apoy upang iligtas ka. Ang lahat ng bansang kumakalaban sa Jerusalem, ang kanilang mga sandata at kagamitan ay maglalahong parang isang panaginip, parang isang pangitain sa gabi, parang isang taong gutom na nananaginip na kumakain at nagising na gutom pa rin, o taong uhaw na nanaginip na umiinom ngunit uhaw na uhaw pa rin nang siya'y magising. Gayon ang sasapitin ng lahat ng bansang lumalaban sa Jerusalem. Magwalang bahala kayo at mag-asal mangmang, bulagin ng sarili at ng hindi makakita. Malasing kayo ngunit hindi sa alak. Sumuray kayo kahit hindi nakainom, sapagkat pinadalhan kayo ni Yahweh ng espiritu ng matinding antok. Sino yon? Yung mga kumakalaban sa Jerusalem. Tinakpan niya ang inyong mga mata, kayong mga propeta. Mga propeta pala, mga propeta. Tinakpan din niya ang inyong mga ulo, kayong mga manghuhula. Ang kahulugan ng lahat ng pangitaing ito ay parang aklat na nakasara. Kung ipababasa mo ito sa taong nakakaunawa, ang sasabihin niya ay ayoko. Hindi ko mababasa sapagkat nakasara. Kung ipabasa mo naman sa hindi marunong bumasa, ito ang isasagot sa iyo. Hindi ako marunong bumasa. Sasabihin naman ni Yahweh, sasalita lamang, malapit sa akin ang mga taong ito. Hello? Sasalita lamang, malapit sa akin ang mga taong ito. At sa bibig lamang nila ako'y ginagalang. Subalit inilalayo nila sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ang tanong, hindi ba't ito ang tinukoy sa Marcos 7:7? Na malayo sa akin ang kanilang puso, bibig lang, sapagkat ang kanilang sinusunod ay mga utos na ginawa lamang ng tao. Hindi ba ito yung sinasabi doon? Ngayon, ang kinatuparan ba nito? Ang kinatuparan ba nito ang simbahang Katoliko? O ang mga Hudyo? Ang mga Hudyo ang tinutukoy dito. Ang mga Hudyo. Bakit ang mga SDA pag nagbasa, ibibintang sa Katoliko? Ating basahin sa Bisaya, Isayas 29:13. Og miingon ang Ginoo. Ating balikan sa sa una ha. Alaot ka o Ariel, ang syudad nga gikampuhan ni David. Palabi ang usa ka duha ka tuig uban sa kasaulugan niini. Atong ilakto dire sa kuan. Jess. Sige. Sige, pag hinanggaw ka mo. Sinong kausap dito? Wait lang ha. Sinong kausap dito? Itong hingan lang Ariel. Ariel lagi. Unya, silutan sa Diyos ang syudad ng ginganlag Ariel. Tatanungin si ChatGPT, ano ibig sabihin ng Ariel sa Isaiah 29:2? Tanungin ko muna si ChatGPT ha. Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ng Ariel sa Isaiah 29:2?
Leon ng Diyos, altar ng Diyos. Iyo pala, altar ng Diyos. Ito pala, altar ng Diyos. Ibig sabihin ng Ariel dyan, altar ng Diyos. Og unya may maghilak og magminatay, og ang syudad mahisama sa mga halaran sa mga mananap nga sunugon. Sulungon ka sa Diyos. So ang kausap dito yung Ariel. O altar sa Diyos. Og magbuhat siyag mga tore, mga tensiras, batok kanimo. Unya malumpag ka, o gikan sa imong nahimutangan, mabati ang imong tingog, daw tingog sa multo nga lugos madungog, daw hagaw-haw lamang. Apan ang imong mga kaaway mapulpog sama sa abog, o gipadpad sa hangin sama sa uhot, o unya sa kalit, luwason ka sa Ginoo nga labing gamhanan, pinagig linog og bagyo. Magpadala siya nagdilaab nga kalayo o galimpolos, mahanaw sama sa damgo, sama sa pananawon sa gabi ang tanang mosolong sa Ariel. Ano tong Ariel sa magandang balita? 7. Be? Ang lahat ng bansang kumakalaban sa Jerusalem. Jerusalem, hindi Jerusalem. Yung Ariel ay sa Jerusalem. Jerusalem, ito ay altar ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang lahat ng bansang Jerusalem. Okay, ating balikan sa Bisaya. Mahanaw sama sa damgo, sama sa pananawon sa gabi, ang tanang musulong sa Ariel. Lakip ang ilang mga hinagiban. Sama sa mahitabo sa usa ka tawo nga gigutom, unya magdamgo nga siya nagkaon. Og mahigmata nga gigutom gihapon, o sama sa giuhaw nga nagdamgo nga siya naginom, or og maghimata nga giuhaw gihapon. Ingon niya nang mahitabo sa tanang nasod nga musulong sa bukid sa Sion. Sige, paghinanggaw kamo, og libuga ang inyong mga ulo, taptapi ang inyong mga mata, aron dili kamo mga kita. Paghubog kamo, apan dili sabino, pagsusapinday apan dili gumikan sa isog nga ilimnon. Kay gibubuan kamo sa Ginoo sa espiritu sa pagkahinanok. O gitabunan niya ang inyong mga mata, kamong mga propeta. O gipandungan ang inyong mga ulo, kamong mga manalagna. Ang kahulugan sa matag pananawon mahimong sama sa usa ka basahon nga sirado. Kung ipabasa kini sa taong makabasa, muingon siya kung saong ko pagbasa niini nga sirado man kini. Ungon niya, kung ipabasa nila kini sa dili maantigong mubasa, siya muingon, dili ako maantigong bumasa. Og miingon ang Ginoo, kining mga tawhanan nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako, o ang ilang pagtamod sa akong mga sugo, sama ra sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tawo pinaagi sa pagsagulo. Ito ang tinutukoy sa Marcos 7:7. Tanong, Iglesia Katolika ba ang tinutukoy ni Isaias dito sa kanyang babasahin? Iglesia Katolika ba? Hindi. Ba't nag-isday nagbasa ng Marcos 7:7, sabihin nila, Katoliko tinutukoy. Tama? Yan ay isang palatandaan ng maling katuruan. O ating ituloy yung yung ating binabasa. Ituloy. Ano ba sabi dito? Mark of the beast sa konteksto ng future enforcement. Ito yung kanilang pag-unawa. Hindi pa daw ngayon ang mark of the beast ayon sa mga SDA. Sa kanilang eskatolohiya, end time belief, darating ang panahon na ipipilit ng gobyerno at simbahan ang Sunday worship bilang batas. Ha? Ipipilit? For what? Majority sa lahat ng Christian ngayon, Sunday worshipers, sasabihin nyo, ipipilit? No need nang ipilit. Alam nyo kung bakit? Simula pa nung first century Sunday worship ng mga apostol.
Yung mga babae sa Mateo 28:9 na sumamba kay Kristo sa araw ng linggo, yun rin yung mga babae na nasa Lucas 23:54 to 56. The same lang yun ng mga babae. Ha? The same lang yun. Kanilang ginagamit yung Lucas 23:54 to 56 na mga Sabbath keeper sila kasi sila ay nagpahinga ayon sa kautusan. Pero sa Mateo 28:9, biglang bawi naman, sinamba si Kristo sa araw ng linggo. O ngayon, ugali ba ng mga Sabbath keeper sumamba sa araw ng linggo? Ano? Di ba walang katinuan yung kanilang turo? Oh. Nasa Biblia ba na may hula ang mga propeta na darating ang araw ipipilit ang Sunday worship? Ba't ipipilit? Hindi mangyayari yan. Alam nyo kung bakit? Magagalit ang mga Muslim. Magkakaroon ng matinding gera yan, jihad. Magkaka-jihad yan. Hindi papayag ang mga Muslim na pakikialaman ng kahit sinumang relihiyon ng kanilang pananampalataya. Dahil pananampalataya nila yan, pakikialaman kunwari, di magkakaroon ng malaking gera. Wala pa namang sundalo ang Iglesia Katolika. Oh, mangyayari ba yung National Sunday Law? Kahibangan yan. Mga utak talangka ang nag-imbento ng aral na yan. Muslim pa nga lang sa Pilipinas, di na papayag na papalitan mo yung kanilang araw ng pagsamba. Sa buong mundo pa kaya ng mga Muslim, papayag kaya yon? Hindi. Hindi nag-iisip ang mga Sabadista. Napakalaking kalokohan yung araw nila, National Sunday Law, lelang nyo lahat. Kung sa mundo nga natin tinatanggap na nga ang same-sex marriage sa ibang bansa, nililegalize na nga sa ibang bansang same-sex marriage, tapos Sunday worship pa, iaano pa nila? Nonsense! Kung tinatanggap na nga sa lipunan ngayon, lalo na sa ibang bansa, tinatanggap na nga sa lipunan ng mga same-sex marriage, Sabbath keeper ba kaya nila tanggapin? Napaka-utak talangka talaga. Yung divorce nga, tinatanggap na nga sa ibang bahagi ng lipunan. Mga Saturday keeper pa kaya? Utak talaga, utak talangka. Inan yung mga kalokohan nila. Nung ako Sabadista pa, si Pope John Paul II pumirma na. Walang nangyari. Pati ni Pope Benedict, si Pope Benedict XVI pumirma na. Ha? Again? Pumirma na naman. Nasaan ang pinirmahan ni Pope ni Pope John Paul? Ba't nawala ba? Hindi ko alam. Tanongin mo sa simbahan. Hanapan ng kopya. Nasaan ang kopya nyo na pumirma si Pope Benedict XVI? Walang may pakita. Yung pirma ni Pope John Paul II, nasaan na? Pakita nyo sa akin yung pirma niya. Wala rin pinakita. Kamakailan lang si Pope Francis pumirma na! Wala na, patay na. May nangyari ba National Sunday Law? Wala. Tinan nyo. Abangan ninyo. Mga ilang buwan lang, ilang taon lang. Ang mga sabadingding, muli na naman yung sisigaw, pumirma na si Pope Leo! Napakakalokohan yung turong National Sunday Law na yan.
Napakalaking kalokohan ang turong yan. Tandaan ninyo, kung ang same-sex marriage, dahan-dahan tinatanggap sa lipunan, Saturday keeper pa kaya? Maraming Saturday keeper sa mundo. Nandyan yung piniling naso giluwas gipasig uli. Nandyan yung kay Pilemon Riam Bonanza. Nandyan yung kay Ruben Ecleo. Nandyan yung kay yung Church of God Seventh Day. Nandyan yung Church of God Jerusalem Seventh Day Sanctified. Nandyan yung ang daming Seventh Day Baptist. Ano pa? Ang daming mga Sabbath keeper. Ang daming mga Saturday keepers. Kaya kalokohan sinasabi nilang National Sunday Law. Kalokohan yan. Napakalaking kalokohan yan. Ano ba sabi dito? Ang mga tatanggi sa Sabat at susunod sa Sunday Law ay tatanggap ng Mark of the Beast. Yan ang kanilang turo. Oh. Ang mananatiling tapat sa Sabat ay may seal of God. Yan ang kanilang turo. Bakit naniniwala sila na ang Sunday worship is the mark of the beast? Yang tanong, saan sa Biblia kaya na ang susunod sa Sunday Law ay tatanggap ng mark of the beast? Malaking tanong niya sa kanila na alam ko din nila kayang sagutin. Hindi nila sinasabi na lahat ng sumamba tuwing linggo ay may mark of the beast ngayon. Uy! Ang mark of the beast ayon sa kanila ay magiging marka lamang kapag ito ay sa pilitang ipinatupad ng Estado at sinadyang suwayin ng tao ang utos ng Diyos. Kaya may distinction sila sa pagitan ng ignorance o sincere sa pagsamba ng linggo ngayon at sadyang pag-uwi sa utos ng Diyos kapag ipinatupad na ang batas. O, yun, magiging mark. Ibig sabihin pala, sa official na katuruan ng Seventh-day Adventist, yung mark of the beast, lalabas lang pala yon sa kapag isinapilitan ng ipatupad ang Sunday worship. Yun ang kanilang katuruan doon. Nakapagtataka ngayon, bakit sa mga SD ngayon nagturo, wala pa ngang National Sunday Law na sa pita pagpapatupad, nasa mark of the beast na tayo. Ibig sabihin pala, iba ang katuruan ng SDA patungkol sa bagay na ito, iba ang kanilang ginagawa ngayon. Ang ginagawa kasi nila ngayon, hindi pa nga nagaganap yung sinasabing National Sunday Law, meron na silang, ano ba tawag dito? Para bang resulta, hindi pa nga nangyayari. Mali talaga, mali, no? So, unang-una, walang basihan sa Biblia o kasaysayan na ang Sunday worship ay tanda ng halimaw. Yan ay unbiblical. O baka merong SDA dyan na gustong magpatunay na biblical yan. Ang Sunday worship na tanda ng halimaw ay isang unbiblical at unhistorical. Ang araw ng Panginoon na nasa Revelation 1:10 ay kinikilala ng sinaunang Kristyanismo bilang araw ng pagkabuhay ni Kristo. At natin na, ang araw ng Panginoon o linggo ay kinikilala ng sinaunang Kristiyano bilang araw ng pagkabuhay ni Kristo. Ang mark of the beast sa Apokalipsis 13:16-17 ay hindi literal na linggo, kundi isang simbolikong tanda ng pagtanggap sa kapangyarihan ng halimaw. Walang binabanggit na ito ay araw. Ngayon, tanong. Ano naman ang tunay na mark of the beast ayon sa Biblia? Eto na. Ang tunay na mark of the beast ayon sa Biblia, particular sa aklat ng pahayag, ay hindi literal na araw gaya ng linggo o Sabado.
kundi isang simbolikong tanda ng pagsunod at katapatan sa halimaw, sa halip na sa Diyos. Tandaan ninyo ito yung sinabi ko kay Jimmy Ranisis dati. Kung ako ang demonyo, napakahangal ko naman. Napapayagan ko ang mga tao na sumamba sa Panginoon tuwing linggo. Mas gugustuhin ko pang sa akin sumamba kaysa sumamba sa Panginoon kung ako ang hangal na demonyo. Tandaan yung ginawa ng demonyo kay Kristo. Sabi niya, sambahin mo ako. Papayag ba ang demonyo? Sambahin si Kristo? Hindi. Kung sa katuruan ng Seventh-day Adventist, sambahin niyo si Kristo sa araw ng linggo, matutuwa ako. Di ba? Kahangalan yon? Ask ko lang, kung magrosaryo ba sa gitna ng daan habang patungo kami sa paroroonan, valid ba kahit walang nakasindi na kandila? Hindi po valid yon. Sa gitna ng kalsada kung masagasaan po kayo. Ba't sa gitna ng daan? Ba't sa gitna pa ng daan? O sa gitna pwede naman sa tabi ng daan. Okay lang sa tabi ng daan. Huwag sa gitna kung may dumaan sa sasakyan, masagasaan kayo. Okay. Ngayon, ito naman. Ang mark of the beast ay matatagpuan sa Revelation 13:16-17. Anong sabi rito? Pinilit ng halimaw ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya, natatakan sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang makabili o makapagbili, malibang may tatak. Ang pangalan ng halimaw ang bilang ng pangalan nito. Ano daw? Ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Ano daw ang mark of the beast? Bilang ng pangalan nito. Araw ba yun? Bilang ng pangalan. Hindi sinabing bilang ng araw. Kaya talagang mali talaga ang katuruan ng mga Seventh-day Adventist. Ano ang ibig sabihin ng tatak sa noo o sa kamay? Ang tatak sa noo ay tumutukoy sa isipan, paniniwala o paninindigan, habang ang tatak sa kanang kamay ay simbolo ng gawa, pagsunod o kilos. Ibig sabihin, ang mark of the beast ay isang tanda ng ganap na pagsunod, pakikiisa at pagkakakilanlan sa kapangyarihan, lumalaban sa Diyos. Ano ang beast na tinutukoy sa Apokalipsis? Ayon sa konteksto ng Apokalipsis 13, ang beast mula sa dagat ay sumisimbolo ng isang makapangyarihang sistemang pampolitika o imperyo. Karaniwang iniugnay sa imperyo ng Roma noong panahon ni San Juan. Ang beast mula sa lupa ay isang relihiyosong sistema o propeta ng huwad na nagtutulak sa tao na sambahin ang halimaw, hindi si Kristo. Kaya talagang mali talaga yung turo ng mga Seventh-day Adventist. Kasi ang sinasamba ng tao, si Kristo, sasabihin nila ngayon, may impyerno ang mga yan. Mali. Ano ang mark of the beast sa esensya? Ang mark of the beast ay hindi literal na microchip. Sa ano kasi, sa born again kasi, ang mark of the beast kasi yung microchip. Ini-inject ko sa kamay, ini-inject sa loob ng kamay, tapos nagagamit na as QR code, o araw ng pagsamba, doon naman sa mga sabadista. Hindi ito literal na microchip, hindi literal na vaccine, hindi literal na QR code, hindi literal na araw ng pagsamba, kundi isang espiritual at simbolikong tanda ng pagtalikod sa tunay na Diyos at pagsunod sa sistemang kasamaan, panininlang at idolatria. Ano daw ang mark of the beast? Ito ay
isang espiritual at simbolikong tanda ng pagtalikod sa tunay na Diyos. Ano yung pagtalikod sa tunay na Diyos? May iba ka ng dinidiyos. Isa yon. May iba ka ng dinidiyos. Tapos, hindi mo na sinusunod ang kanyang mga utos. Tanong, mayroon bang utos sa 10 utos sa sinuway ng Katoliko? Ang sagot, wala. Kung meron mang sinusuway, siguro yung ilang membro, yung Exodo 20:16, o di kaya yung huwag kang pumatay, o di kaya yung huwag kang mangalunya. Pero yung sinasabi na na ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, hindi yan nilalabag ng mga Katoliko. Hindi nilalabag ng Katoliko yan. Akala lang nila yun. Next. Ano ang kabaliktaran ng Mark of the Beast? Ang seal of God, tatak ng Diyos. Apocalypse 7:3. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa at ang dagat at punong kahoy hanggang hindi pa namin natatakan sa noo ang mga alipin ng ating Diyos. So ito yung kabaliktaran ng Mark of the Beast, yung seal of God. Ang tatak ng Diyos ay tanda ng katapatan sa Kanya, pananatili sa Kanyang katotohanan at utos at pagkilala kay Kristo bilang tunay na Panginoon. Ano daw ang tatak ng Diyos? Tandaan ng katapatan sa Kanya. Paano ka magiging katapat sa Kanya kung nilalabag mo siya? Di ba? Bro, pangutan daw si Jerwin Tabuklaon Rosales kung kinse pangalan sa pastor sa SDA nga ng bautismo sa panahon ni Martin Luther. Wala sila may tudloan na, bro. Wala may tudlo si Rosales ana kay unang-una wala pa sila ng panahon na. Konklusyon. Ang Mark of the Beast ay hindi nakikita o literal. Ang Sunday worship ay nakikita. Kaya hindi ito ang Mark of the Beast. Straight to the point. Pagpapakita ng pagtanggap sa kasamaan, kapalit ng kaginhawaan o kapangyarihan. Ang Sunday worship ay hindi kapalit ng kaginhawaan o kapangyarihan, kaya hindi ito ang Mark of the Beast. Straight to the point. Pagkakilanlan sa mga hindi tapat sa Diyos sa huling panahon. Ang Sunday worship ay hindi tanda ng pagtalikod, kundi ito'y katapatan sa Diyos, kaya hindi ito ang Mark of the Beast. Straight to the point. Kaya't ang tunay na tanong ay hindi anong araw ka sumamba, kundi kanino ka tapat at sumunod, sa Diyos o sa halimaw. Yan ang tamang tanong. Hindi issue kung anong araw ka sumasamba. Ang issue dyan kung tapat ka bang sumusunod. At kung tapat kang sumusunod, kanino? Sa Diyos o sa halimaw? Yan ang dapat itanong when we speak about the Mark of the Beast. Hindi yung anong araw ka sumamba, linggo, ang Mark of the Beast na yan. Kalokohan. Mga sabadingding, kalokohan yan. Straight to the point. Kalokohan yan. Okay. So, yun ang ating sagot. Pasensya na kayo kung natagalan ako dun sa taas kasi kinausap ko pa si Michael. Dahil, yun na nga, nagalit, no? Nagalit si Michael doon kasi, ewan ko inasar daw ni Along daw, kaya, ang reason naman ni Along, inasar niya kasi inasar din siya ni David. Inasar niya si David, kaya inasar din siya ni Along. Yun ang reason. Kaya yun, inausap ko yung bata sa taas. Okay, maraming salamat po. At alas 11:44 na po. Maraming salamat sa inyong panunood sa ating live ngayon. Dito lamang sa Straight to the Point. At basa ko ng comment saglit ha.
Domingo Nakar, sabi niya, good day bro JD, ang ganda ng paliwanag mo, sana ibigyan ka pa ng mahabang buhay and God bless. Thank you po, thank you. Sabi naman ni Linda Tata Camilo, gandang tanghali po sa lahat. Sabi naman ni Cynthia Salan, magandang tanghali bro JD. Sabi ni Berna Barsabal, no audio po. Wala, naka-mute ka ata bro JD. Umalis ako kasi kanina. Yun ang reason doon. Ay kinausap ko doon si brother si Michael sa taas kasi inaaway daw ni Along daw. Roselyn Rizardo, may blue check din ba yung peke na account ni Father Darwin? Walang blue check yon. Ang peke na account ay walang blue check. Kasi kapag gumamit kasi ng ng mag-verified kasi unang-una, magbabayad niyang monthly ang magpapa-verify. Pangalawa, anong pangalawa? Kailangan ng mga valid ID para magkaroon ng verification check. Kung walang valid ID, hindi yan magkakaroon ng verification check. Kaya si Father Darwin nagpa-verify ng kanyang FB account para malaman na yun talaga ang legit niyang account. Kaya lahat ng mga Father Darwin Gitgano ng mga account sa Facebook na walang verification check ni Meta, mga peke ang mga yan. Mga peke ang mga yan, tandaan nyo yan. Alam ko po, hindi lahat ng Sabbath keeper ay may dugong Hudyo. Ang iba dyan, hintil, na naguhudyo-hudyuhan. No? Sama ka mga hindi. Nag-abang lagi ako sa live ni mo, dagang nakabati kay naka-speaker ba? Grabe! Thank you, Bonifacio Satore. Lakas pala ako dyan, Maraming salamat. Mama Ningning, yes, Piki, scammer yung nag-send ng friend request si Father Darwin. Nagyari din ito. May ignore ko siya. Huwag niyong ignorin. Replyan niyo kaagad. Scammer ka. Pag nagkunwari pa, gaya nung ginawa nung isang ng isang kumontak sa akin, ang ginawa niya, sa tinanong niya, saan ka naka-assign ngayon, Father? Sabi naman niya, sa Davao. Saan sa Davao, Father? Mabibigay ka ba o hindi? Hindi, sagutin mo, Father, kasi kung nasa Davao ka, anong diocese, Father? Kasi kilala ko yung mga pare sa diocese, Father, eh. Sabi naman niya, minsan sa Davao, minsan sa Cebu. Saan diocese sa Cebu, Father? Kilala ko rin yung mga pare sa diocese sa Cebu. Sino yun? Saang parokya, Father? Di makasagot yung scammer. Magbigay ka ba o hindi? Nagalit na yung scammer. Di tinatanong ko lang naman. Sagutin mo lang, Father, kasi para malaman ko na ikaw nga yan. Alam mo, pera pinag-uusapan dito eh. Ikaw ba yan, Father? Sabi niya, ako ito. Kailangan ko kasi ng pera. Bigyan mo ako. Sabi niya, saan, Father? Sa GCash? O, sa GCash lang. Pag-send ng GCash. Oh, ba't hindi mo to pangalan, Father? Sa kaibigan ko yan, siya yung may-ari siya yung may-ari nung bahay ampunan. Ay, hindi pwede, Father. Dapat GCash mo. Direkta mo na sa kanya. Sabi nung nagpapakunwari, ay, hindi, Father. Kailangan GCash mo. I-send mo sa akin yung GCash mo at titingnan ko yung pangalan. Baka ikaw nga talaga yan. Isisend ko yung GCash sa'yo. At ikaw na ang bahala mag-send sa kanya. Anong nangyayari? Hindi siya makapag-send siya. Huwag mo na akong patagalin pa. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Nagalit yung scammer. Si scammer ka. Hindi ka si Father Darwin. Hindi siya na-assign sa Davao. Sinungaling ka. Sabi nung kachat niya. Nagustuhan ko. Hindi ka sa Davao naka-assign. Hindi sa Davao ako. Sang na sa Davao. Sagutin mo. Hindi makasagot eh. Wala ka sa Davao. Sinungaling ka pa dyan. Scammer ka talaga. Hindi ako scammer. O kung hindi ka scammer, saan sa Davao ka na-assign? Hindi makasagot yung scammer.
Kaya yon, di nagtagal, tumigil siya sa kakachat. Paano yung i-ignore? Diretsahan nyo na kaagad. Sabihin nyo lang ganito, hoy, kilalang kilala na yung account mo, scammer ka. Yung kasamahan ko, nabuking ka na rin, scammer ka. Yun, tapos para malaman niya na sunog na siya. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. To make his message known is our response.